Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, nakatawag pansin ang 3 peso bank accounts ni Chief Justice Corona na isinara sa mismong araw na na-impeach siya sa Kongreso. Ibinunyag naman ni PS Bank Branch Manager Annabel Chongson na may kopya na ng bank records ni Corona ang isang miyembro ng prosecution bago pa man nakuha di umano ni Congressman Ray Umali mula sa sinasabing small lady ang mga dokumento. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, tila lalong ang lumalim yung misteryo dito sa mga kontrobersyal na bank documents umano ni Chief Justice Renato Corona. Ito yung una ng sinabi ng prosekusyon na nakuha daw ni Congressman Reynaldo Umali mula sa isang small lady. Pero sa pagdinig kanina, lumabas na isa pa palang miyembro ng prosecution team ang may hawak na rin ng katulad na dokumento bago pa man ito makuha ni Congressman Umali. Sa pagharap ng mga opisyal ng PS Bank, lumabas na merong 7 peso account si Corona sa Katipunan branch ng bangko mula 2007 hanggang 2011. 5 na nauna ng kinumpirma ng bangko at 2 bagong siwalat, isang may opening balance na 7.3 million pesos at isang 17 million pesos. Lahat daw ng 7 bank accounts na ito sarado na. Pero ang nakapukaw pansin, 3 sa mga account ay sabay-sabay sinara noong December 12, 2011, araw kung kailan na-impeach si Corona ng Kamara. They were all closed on the day that the Chief Justice was impeached. Ayokong magsuspecha pero ayokong mag-isip ng mali siya pero nagsususpecha talaga ako. Only intending to show that there was an attempt to conceal certain amounts. If there will be an consideration of 3 amounts of the 3 accounts, Your Honor, it totals about 36 million. The purpose is to show that this was not included or stated or entered into a statement of statement of assets and liabilities. The question is very erroneous. It is irregular and it has no legal basis. Muling tinanong ang branch manager ng PS Bank Katipunan tungkol sa kontrobersyal na bank documents kaugnay ng mga bank account ni Corona. Sabi noon ng prosekusyon, nakita ito ni Representative Reynaldo Umali sa isang small lady na hindi niya kilala. Inabot daw sa kanya ito ng small lady sa loob ng Senado noong February 2. Pero sa kwento ni Annabel Chongson, may kopya na raw nito ang isang kasamahan ng prosecutor bago pa nakuha umano ni Umali kay small lady ang mga dokumento. Si Quezon City Representative Bolet Banal ang tinutukoy ni Chongson. Pinuntahan daw siya nito sa bangko noong January 31. He said that maybe we could help him or I could help personally in my capacity. And then I said, I'm sorry, that's not possible. What help did she ask you to do? Just a guide on certain items in the documents that he was showing me. What document was that? He showed me a photocopy similar to the one in Annex. What photocopy of what document? What photocopy of what document did he present to you? Specimen signature card. But he was partly covering it, so I couldn't see everything there. Did you not ask Congressman Banal how did he happen to be in possession of that signature card? I did, Your Honor. And what was his answer? I will tell you if you will help us. As soon as you help us. Something like that. May we know, to your recollection, what day in the end of January, Ms. Chongson? I think it was January 31, Your Honor. January 31. But it was also in this court that the prosecution claims they received an Annex A photocopied document on February 2. If they received it on February 2 from a reported small lady, but they actually had it already on January 31. So I'm just putting that information before the court, Mr. President, because I am quite confused. Ayon sa prosekusyon, bahagi ng kanilang sekretariat si Congressman Banal. Ako, wala akong alam doon sa nangyari before nung February 2 ng gabi. Kasi yung nakuha ko yung dokumento, yung pinakauna nakita ko po February 2 ng gabi. At kaya nung kinabukasan, inattach na namin doon sa supplemental request for subpoena. Tinanong din kay Chongson kung sino ang nag-withdraw ng mga sinarang peso accounts ni Corona.
he sent an authorization letter to his wife. And then? So that his wife may get the manager's check. Yes, Your Honor. Right. So you only received a written authority coming from the depositor? Yes, Your Honor. Right. When the accounts were closed, in effect, you were required to allow the withdrawal of the funds from the custody of the bank, isn't it? Yes, Your Honor. And you did comply with the request to close the account, correct? Yes, Your Honor. And was cash withdrawn to cover the total amount of the 3 accounts closed? Manager's check, Your Honor. Manager's check. So, do you have copies of those manager's checks? We have the duplicate copy, Your Honor. You have a copy of those manager's check when they were encashed to draw the cash account. They were not encashed, Your Honor. Until today, they are not. The manager's check have not returned to the bank. I will have to check on that, Your Honor. If it was they were already negotiated. Dahil dito, pinasabpina na rin ng impeachment court sa Lunes ang bank records ni Mrs. Cristina Corona. Muli namang pinasalang sa witness stand si PS Bank President Pascual Garcia III. Tanong sa kanya ni Presiding Officer Senator Enrile, bakit inilipat sa head office ng bangko ang mga bank document ni Corona mula sa Katipunan branch ilang araw bago ito masabpina ng impeachment court. I believe your question was, did I instruct? Yes, I did, Your Honor. You did? I did. And I instructed. And what happened when you instructed? They complied? They complied, Your Honor. How did they comply? They complied by turning it over the next day to senior officers that they instructed to personally go to the branch to control the documents and bring them to head office. You instructed Ms. Johnson to gather all the documents that you need to turn over these documents to you in your office? I instructed them to gather all the documents, Your Honor. For heaven's sake, who are them? I'm sorry, Your Honor. Annabelle Chongson and the second officer of the branch. I can't recall, Your Honor, right now. I will come back tomorrow in the next hearing and give you that particular information. All right. My main concern was to control and secure the documents more stringently. Okay. Jessica, hindi na natuloy kanina yung inaasahan sanang pagsusumite sa impeachment court ng original bank documents para makumpara nga ito doon sa mga dokumentong hawak ng prosekusyon. Pero inaasahan niya na mangyayari sa Lunes. Jessica. Okay. Ruth, magkano yung laman ng 3 accounts ba ni Chief Justice Corona na ikwinento dyan sa impeachment court? Jessica, ang sinasabi kasi ng prosecution, basing it doon sa opening balance, aabot daw yan sa 36 million pesos. Kasi hindi naman sinabi kung magkano yung balance nung sinara yung mga accounts na yan. Kaya hindi malinaw kung baka during the course na nandun sa bangko yan, may mga withdrawals o nabawasan yung account. Pero based nga doon sa opening balances, magtototal daw yan sa 36.2 million pesos ayon sa prosecution. Okay, ano ang explanasyon ng defense? Bakit ganun kalaki ang laman ng mga accounts na yan? Initially, ang explanation nila, if you recall, nung dati sa Basa Guidote, there was an incident there na nagbigay ng cheque. Nagbayad itong City of Manila sa Basa Guidote ng over 30 million pesos. So yan yung initial na explanation sa atin kanina. Pero sinabi nga nila na they will make their case once it's their turn to present na to counter yung itong ang mga nilabas ng prosekusyon. Okay, and just to clarify, Basa Guidote is the company ng pamilya ni Mrs. Corona. Tama? Tama, Jessica. Yan yung naka-declare din sa SALN na business nga daw ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona. Okay, ano ang sagot ni Congressman Banal doon sa mga sinabi ni Annabelle Chongson?
Jessica, initially, ang sinabi niya, kinumpirma naman niya na may hawak siyang dokumento. Kaya lang, nag-show up lang din daw yan, dokumento na yan, doon sa labas ng kanyang bahay. So, hindi niya rin alam kung ano yung source. At ang sinasabi niya ay hindi niya sinabi doon sa mga kasamahan niya sa prosecution panel dahil hindi rin naman daw siya sigurado doon sa authenticity nitong mga dokumentong ito. But I believe meron pa tayong susunod na mas detalyadong report tungkol dyan sa panig ni Congressman Banal, Jessica. Okay, and in the meantime, itong bank records ni Chief Justice Corona, yung kailangan ikumpara dahil may allegations na fake, no? Bakit hindi natuloy kanina, Ruth? Nakita lang natin kanina, medyo sisimulan na sana yung paglalabas yan. Kaya lang nagkaroon ng questioning nitong si Senator Enrile tungkol doon. Yung kanina nga, pinakita natin sa storya natin, yung questioning kung bakit napunta sa head office yan. So medyo humaba yung diskusyon tungkol dyan na parang merong doubt kung bakit bigla na lang from the Katipunan branch ay pinag-utos na dalhin doon sa kanilang head office. Tapos dumating na rin itong si Congressman Banal to give his side to the impeachment court. So medyo naantala yung paglalabas ng dokumento na yan, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.